Sa mga nakikinig ngayon, maaga po. Lunes ng umaga, nagkikita-kita na naman tayo dito sa Usapang Tol. Ay, naging abala ang inyong weekend, Senator Tol. Nako po, ang init. Ang init. hindi ko na maintindihan kung anong klase po yung init na napasukan po mula sa Cebu po hanggang Iloilo. Sobrang init. Siguro nag-44, 45 yung heat index doon sa napuntahan ko. At kinakailangan talagang mag-hydrate ang lahat ng ating mga kababayan. Ang daming issues ngayon. Ituloy mo lang, Cecil. Yes, Sentol. Oo. Sige, puntahan na natin, Sentol, no? Abang inaantabayan na natin yung magiging panayam kay Comelec Chair Garcia, puntahan na natin ang ating mga headlines. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. mga malalaking balita. Pinag-uusapan mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Lunes, ika-22 sa buwang ito ng Abril taong 2024, presyo ng bigas tumaas. DWIZ Balita. Panibagong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ipatutupad bukas. DWIZ Balita. Senator Francis Tol Tolentino na bahagi ng wheelchair sa mga PWD at senior citizens sa Iloilo. DWIZ Balita. Exclusive motorcycle lane sa EDSA pinag-aaralan na ng DOTR. DWIZ Balita. At BMW sinisikap ng maiuwi ang labi ng mga nasawing OFW sa pagbaha sa UAE. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, bahagyang tumaas ang presyo ng bigas ngayong linggo. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, umabot sa 51 pesos hanggang 52 pesos ang presyo ng kada kilo ng regular at well-milled rice, kumpara sa 50 pesos hanggang 51 pesos na halaga nito noong nakaraang linggo. Dagdag pa ni Assistant Secretary de Mesa, inaalam pa ng Department of Agriculture, National Food Authority at iba pang ahensya ng gobyerno ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas. Binigyang diin pa ng DA na bagamat hindi gaanong nagmahal ang naturang pangunahing bilihin, pataas ang trend ng presyo ng bigas. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, aarangkada na bukas ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa mga kumpanya na nangis, aabot sa 40 centavos hanggang 60 centavos ang itataas ng presyo ng kada litro ng gasolina, habang 60 hanggang 85 centavos naman ang rollback sa kada litro ng diesel at kerosene. Una nang ipinaliwanag ng Department of Energy na bagamat may epekto pa rin ang geopolitical tension sa Middle East, mas nangingibabaw ang epekto ng mahinang demand ng Estados Unidos at China sa pagbaba ng presyo ng diesel at kerosene. Gayunman, binabantayan ng mga analysts ang magiging resulta sa merkado ng pagganti ng Israeli forces noong Biyernes sa pag-atake ng Iran. DWIZ Balita. Sa oras na 12 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, nagpaabot ng tulong si Senator Francis Tol Tolentino sa mga residente ng Sara, Iloilo. Bumisita si Senator Tol sa mga nasabing lugar para tulungan ang lokal na pamahalaan sa pag-aabot ng suporta sa mga residente kung saan namigay ang mamabatas ng wheelchair sa mga persons with disability at senior citizens. DWIZ Balita. Kahit mainit ang panahon doon, Senator Tol, sa Iloilo, Yes. ay... Yun na nga, kasi medyo may kalayuan sa kanila din yung ospital at saka ang dami nating mga seniors doon na
with disabilities. So, nasa labas sila at sobrang init talaga. Hindi ko ma-describe yung init eh. Namamarehas na sa yung init sa norte, yung init doon sa lugar. Kaya parang ramdam ko pa ngayon, Cecil. 42 degrees kahapon yung heat index pala doon sa Iloilo, Sentol. Oo, pero sa labas mainit doon sa kalye. Nako. Kasi naglakad-lakad din kami doon sa kalye, wala lang dyan sa footage. Sobrang init talaga, pati doon sa Estancia, Iloilo, kung saan merong festival ng mga mangingisda natin, yung Panagat Festival. Ay talaga sobrang init, hindi ko na ma-describe. Pero maigi yung inyong activity, Sentol, yung pamamahagi ng mga wheelchair, covered court, idinaos. Yes, kasi kawawa naman yung ating mga seniors, pag yung nasa labas pa sila. Talagang mahigit. Hindi lang seniors, may mga bata din na may mga with disabilities. Ang napamahagian ng wheelchair. Yan yung sinasabi ko mainit. Yan yung Panagat. Sa kalye, walang bubong yan, Cecil. Oo nga, yan yung pinapakita sa video. Yan, mainit talaga yan. Ang tindi ng sikat ng araw. Pero tuloy pa rin sa... mga 11:45 na tanghali. Wow. Ay, tanghaling tapat pala, Sentol, no? Pero tuloy pa rin sa pagkatanghal itong ating mga kababayan dyan. Nag-practice daw sila. okay. Tuloy pa rin. Wow. Okay. Yan yung Panagat Festival. Ito ay isang uri ng festival para ipakita yung ginagawa ng mga mangingisda. At gusto nilang palabasin sa Estancia Iloilo na sila yung Alaska of the Philippines. Ayun. Na lahat ng uri ng isda ay meron, mahuhuli. At sagana sila. Aba, antabayanan natin yung festival na yan, Sentol. Samantala, sa iba pong mga balita, pinag-aaralan na ng Department of Transportation o DOTR ang paglalagay ng motorcycle lane sa kahabaan ng EDSA para maibsan ang matinding problema sa traffic. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, nagkaroon na ng inisyal na talakayan ng DOTR kasamang MMDA o Metropolitan Manila Development Authority tungkol sa pagkakaroon ng dedicated lane para sa mga motorsiklo. Puspusa na rin ang pagkikipag-ugnayan o ang ugnayan ng dalawang ahensya para matugunan ang traffic situation sa EDSA, lalo na't kapansin-pansin na inuukupan na ng mga motorista ang lahat ng lane sa naturang kalsada. Ipinunto pa ng kalihim na sa pamagitan ng proyekto ay mababawasan ang economic cost ng traffic. Batay sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency noong 2012, aabot sa 2.4 billion pesos ang economic cost ng traffic sa Metro Manila kada araw. DWIZ Balita. Samantala, tinitingnan na ng Commission on Elections ang mas maikling listahan ng mga party list group na lalahok sa May 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nais ng COMELEC na bawasan ang bilang ng mga grupong tatakbo sa party list system sa 130 simula sa eleksyon sa susunod na taon. Giit ni Chairman Garcia, maglalagay ang COMELEC ng mahigpit na panuntunan sa accreditation ng mga bagong party list group para mabawasan ang bilang ng mga kalahok at matiyak na pinaka-qualified na grupo lamang ang maaaring tumakbo. Samantala sa kabuang bilang ng mga aplikante, 17 pa lamang ang na-accredit ng nasabing komisyon. DWIZ Balita. Tuloy-tuloy tayo sa ating pagbabalita. Tanggap muna tayo ng report mula po sa labas ng himpilan. Ang papel ng media sakaling may kaguluhan sa bansa, pinabubusisi. Ang report mula kay Patrol No. 19, Celi Ortega Bueno. Pinaimbestigahan ni Senator Robin Padilla ang papel ng media sa panahon ng kaguluhan o conflict tulad ng tension sa South China Sea para magampanan nito ang tungkuling panatilihin ang malakas na demokrasya. Inihain ni Senator Padilla ang Senate Resolution 999 na naglalayong magsagwa ng investigation in aid of legislation ang Senado sa naturang usapin sa pamagitan ng Senate Committee on Public Information and Mass Media na kanyang pinamumunuan. Ayon kay Padilla, binigyan din ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kahalagahan ng media lalo na ng broadcasting na alagaan ang pampublikong talakayan, katotohanan at kredibilidad at ng rule of law. Dagdag na mambabatas, maaaring maapektuhan ng Pilipinas hindi lang sa issue ng West Philippine Sea, kung hindi pati sa labanan ng Russia at Ukraine at ang tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Bukod sa banta sa ASEAN region ang West Philippine Sea issue kung saan nalalagay ang Pilipinas sa potential crisis situation, iginit ni Padilla na ang labanan
ng Russia at Ukraine ay maaaring magkaroon ng epekto sa Pilipinas kabilang ang inflation, fuel shortage at food insecurity. Dahil dito ipinunto ni Padilla ang kailangang tiyakin na ang media ay maglalabas ng accurate at timely information sa mga may init na usapin para makapaghanda at magawa ang tamang desisyon ng publiko para sa kanilang sarili. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Sentol, ito nasa ating linya na ng komunikasyon, si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Yan, para tayo ibigyan ng... Magandang umaga po, Chairman. Paagahan tayo ng gising. Chairman Garcia. Hi, Chairman. Nawala yata si Chairman George Chairman Garcia. magandang umaga po. Oo. Ay, ang daming issue ngayon sa Comelec Sentol eh. Di ba yung party list Babawasan. Babawasan. Oo. Nandiyan na sa linya? Magandang umaga. Ayan na. Ay, magandang umaga, Chairman Garcia. Sabi ko, paagahan tayo ng gising. Ay, opo. Malapit na sa opisina. Siguro may mga issues lang tayo. Kumusta po? May mga issues lang tayo na gustong malinawan. Una, yung naging huling desisyon ng Korte Suprema. At pangalawa, patungkol dito sa mga party list. Siguro doon sa Korte Suprema, malaman po ng ating mga kababayan, ano po yung magiging epekto nitong desisyon na ito? Bagamat na ipaliwanag nyo nito ng mga nakaraang araw. Ano pa kung ibig sabihin ng operative pact na nandun sa bahagi ng desisyon, Chairman? Sir Tol, Ma'am Cecil, una po, ang pinail sa amin yung tinatawag na certiorari. Ano po ba yung certiorari? Ano pong klaseng petition yon? Lahat po ng ahensya ng pamahalaan, ito pwede humarap sa isang certiorari. Kahit po ang Senado, halimbawa, Sir Tol, may ginawang aksyon. Kung gusto po ma-question yung aksyon ng Senado, pwede po dalhin yan sa Korte Suprema at ang issue ay tungkol sa grave abuse of discretion na maaaring walang jurisdiction o may paglabi sa pag-perform ng jurisdiction yung Senado. Ganyan po yung final sa amin. So, kaya sabi po ng Korte Suprema, sige, Comelec, mali kayo. Total naman at that time na final yung petition, hindi pa maliwanag kung talagang kayo ay may kapangyarihan na mag-disqualify bago ang bidding. Sige, okay na yon, null and void ang ginawa nyo. Pero yung mismong nangyari pagkatapos ng disqualification, lahat ng yan valid. Ibig sabihin po, yung po, Sir Tol, Ma'am Cecil, ang operative fact doctrine. Lahat ng ginawa o nangyari pagkatapos nung pagkakabaliwala ng aming aksyon ng disqualification ay tama po. Ibig sabihin, yung pagbibigay namin ng award sa Miro System ay tama po. Yun po yung sinabi ng Korte Suprema. So, ang ibig sabihin po nun, Chairman, yung nanalong bidder, yung Miro, siya pa rin talaga ang gagamitin at siya rin po magpapatakbo. Hindi naman magpapatakbo. Yung kanyang sistema pa rin ang magpapatakbo ng halalan ngayon 2025. Tama po ba yon? Tama po, Sir Tol. At nangangahulugan po, tuloy-tuloy po ang Comelec sa kanyang paghahanda. Hindi po kami titigil, dire-diretso po. At yun po ang kadahilanan kung bakit nagpapasalamat naman kami sa ating kataas-taasang hukuman doon sa nangyaring yon. Ang ibig sabihin lang po sa mga susunod namin procurement, lalo na patungkol sa isang automated election, yung pong aming dinisqualify na Smartmatic ay kinakailangan ng masama sa mga susunod na procurement kung sakasakali pong magiging final and executory na yung desisyon ng Korte Suprema. So, ibig sabihin, prospective yan. Pero, Chairman, baka naman itong Smartmatic ay, naririnig tayo, baka naman mag-file ito ng civil case for damages. Hindi kaya posibilidad yan? Ang sabi po ng Korte Suprema, Sir Tol, Ma'am Cecil, noong nagkaroon sila ng decision, although hindi pa po lumalabas yung full decision, kung hindi po yung parang sinabi lang ng Public Information Office ng Supreme Court, yun ang kadahilanan, Sir Tol, kung bakit hindi nag-issue ng temporary restraining order ang mismo Korte Suprema. Sabi niya, wala namang irreparable damage or injury sa company sapagkat siya naman ay isa pang prospective bidder. Hindi pa naman masasabing siya na ang nanalo. Hindi naman masasabing pang siya na mismo mabibigay ang award. Kaya wala pong damage na speculative ang ibig sabihin. Tama po. At yun po ang dahilan kung bakit walang restraining order mismo ang Korte Suprema noong mag-file po sila ng petition.
Ayun, so maliwanag na yan, ang gagamitin pa rin, tuloy ang preparasyon ng Commission on Election at ang gagamitin pa rin ay yung sistema ng Miro. So, sa preparation po natin ngayon with Miro, ilang percent na po tayo kung scale of 1 to 10, Chairman? Sir Paul, kasalukuyan na pong ginagawa yung 110,000 machines. Sinimulan na po ito ng isang linggo. Dapat po, Sir Paul, by August, magdi-deliver sila ng 20,000. By December, magdi-deliver sila ng kabuuan ng 110,000. Take note po, para sa kaalaman ng mga kababayan natin, ito po ay renta lamang o hindi po ito binili natin. Renta lamang po ito kasama ang ibang peripherals, katulad ng ballot boxes, katulad ng mga laptops na gagamitin sa consolidation, katulad po ng printing ng balota na under the supervision ng COMELEC, papel na gagamitin sa pagpiprint ng balota, at yung po mga pens na gagamitin na sa ating pong eleksyon. Ayun, so maliwanag yan. So tuloy-tuloy, full speed, full steam ahead ang preparasyon ng COMELEC. So bago siguro magtanong si Cecil, ako naman itong laman ng mga balita po ngayon, Chairman, na yun daw na list ng party list ay from 177 o bababa ng 130. Ang ibig sabihin po ba nito ay ipo-prune down yung existing list o isasara na yung pintuan para doon sa gusto pang sumama? Sir Tol, kasalukuyan po kami nagkakaroon ng paglilinis ng listahan sapagkat tinatanggal na namin yung mga hindi nakakuha ng 2% ng dalawang magkasunod na eleksyon o yung hindi nag-participate ng dalawang magkasunod na eleksyon. At the same time po, for the information po ng mga kababayan natin, ay meron po halos mahigit 200 na nag-file ng petition sa atin. Ang inyo pong COMELEC ay nakakapag-dismiss na ng mga 130 to 135 na party list petitions, and therefore kukunti na lang po yung i-resolve namin. As of nung nakaraang araw po, ang na-accredit pa lamang po namin ay wala pang 16 sa kabuuan. And so sana po mapareduce natin talaga yung bilang upang kahit paano maging representante talaga ang party list ng marginalized and underrepresented na nakalagay sa ating saligang batas. And at the same time, ang gusto rin po natin, mapaiksi rin yung balota. Kasi alam niyo po, habang humahaba ang balota, medyo malilito pa mga kababayan natin, magmamahal pati yung presyo ng balota. So ang mangyayari, P-deadline po ba ito, yung sa accreditation at yung pagpuprune down nyo? Self-imposed deadline lang ito, Chairman? Yung deadline po ng filing, Sir Tol, ay nung nakaraang December 29. Minarapat po natin mas maaga ang filing sapagkat ayaw na natin maranasin yung nararanasan dati. Naisipin nyo mag-e-eleksyon na, meron pang nire-resolve ang COMELEC, the petition for accreditation, samantalang dapat naka-imprenta na yung balota. Tapos biglang makakakuha ng temporary restraining order sa Korte Suprema yung mga hindi na-accredit na party list. So, nagkaroon na po tayo ng deadline. Wala na pong pwede makapag-file sa kasalukuyan at yan naman pong paglilinis dapat magawa po namin. Hopefully, at saka makapag-accredit o disaccredit kami, hopefully bago po matapos ang August ng taon na ito kasi gusto natin pag nag-file ng manifestation of intent at saka filing ng candidacy ngayong darating na October 1 to 7 ay hopefully po fix na o maliwanag na kung sino talaga makakatakbo at hindi makakatakbo. Ayun. So maliwanag. Tapos na yung filing for accreditation. Ito na lamang yung sarili ninyong deadline para sa paglilinis ng listahan. Cecil, ikaw baka ay nabala natin na maaga. Pero alam ko, maaga gumising ito si Chairman. Alas 3 ata, gising na to Dalawang katanungan lang po. Chairman Garcia, una, mag-file po pa ho ba ang COMELEC ng motion for reconsideration doon po sa kaso na may kinalaman sa Smartmatic? Gusto po natin makita, Ma'am Cecil, yung kabuuan ng desisyon at paano po yung pagkakabanggit noong paglabis ng aming exercise ng jurisdiction. Gusto natin maging maliwanag po kasi, Ma'am Cecil, kasi po magiging president na po ito mula ngayon, na ibig sabihin kahit na constitutional independent body ang COMELEC ay hindi talaga pwede mag-disqualify nang hindi pumapasok ang isang kumpanya muna sa bids and awards, sa mismong procurement. Ibig sabihin, kahit na wide ang discretion namin, hindi namin pala pwedeng gawin yun. Gusto natin maging maliwanag po yung kung sakali po, yung puwang na pwede kami mag-file ng motion for reconsideration, Ma'am Cecil. Apo. And then lastly, Chairman, si dating Congressman Edgar Erice, nag-file din po ng petition sa Supreme Court noong isang linggo,
pinapatigil niya po yung implementation ng kontrata ng COMELEC at ng MIRU dahil nalabag daw po yung provision under Automated Elections Law tungkol sa paggamit po ng prototype machine. Your reaction on that po, Chairman? Una po, handa naman kami doon sa final ng petisyon sapagkat noong una pa, sinabi namin open, transparent, very public po ang ginawa namin. Lahat ng Citizens Arm, pati po members ng media na andun sa procurement, naka-livestream po ang lahat ng procurement. In-observe po talaga namin lahat ang proseso. Kahit po ang COA representative ay nagsabi, eksakto lahat ang ginawa namin procedure. Ngayon po, bakit po ba prototype? Talaga naman po prototype kasi po, kami ang nag-prescribe, ang COMELEC ang nag-prescribe ng mismong wishlist ng terms of reference. Ang gusto po yatang mangyari ay dapat nakahanda na yung makina at yung aming TOR ay kung ano yung makina existing, yun doon namin ipapatent. Yun po, illegal na illegal po yun. Tailor-fitting ho yun. Makukulong po kami kapag gano'n. Kinakailangan po ano yung pangangailangan natin. Kung gusto mo magkaroon ng bahay, ikaw mismo ang magsasabi kung ilang kwarto ang gusto mo, ilang CR meron ka, at hindi yung nakagawa na kwarto. Otherwise, hindi sa yung konsepto yun. Kinakailangan po ano yung pangangailangan ng COMELEC base sa ating karanasan, yun po ang susundin natin. At ang MIRU po ang nakagawa nung kagustuhan natin yon. At yung sinasabi niyang prototype kasi wala po nakalagay sa batas. Ang sinabi ng 9369, dapat po yung system na test na. Ano po ba yung system? Dalawang klase po ang system. Yung sineshade, o MR po ang tawag, o yung tinatouch screen, yung DRE. Na-test na po natin lahat yan kahit sa ibang parte ng mundo. And therefore, hindi na po yan bago. Yan po ay mga nagamit na. Yan po ang ibig sabihin nung batas. Okay. Alright, maraming salamat. So, marami tayong natutunan kay Chairman. Lahat po ito evolving. Tama-tama po, Chairman, kasi ngayon binabago rin namin yung procurement law at napakarami ng mga pagbabago na dapat gawin. May mga balita po tayo na may mga ilang tayong mga opisyal na nagkakamali minsan sa procurement. Itong bagong balita, yung BIFAR, yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mayroon din pinasukang kontrata. So lahat po ng ito, pati yung desisyon ng Supreme Court, aming inputs na malaki para sa pagbabago ng Republic Act 9184. Chairman, wala na po ako may tatanong. Talagang tinesting lang namin kung maaga kang gumising ng Pag-Lunes. Wala tayong magsasabi na. Opo. Malapit na po tayo sa maraming salamat po kay Chairman George Erwin Garcia ng Commission on Elections. Napakasipag at maaga gumising katulad natin. Maraming salamat, sir. Okay. Ang oras po sa buong Pilipinas. This time check is brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. This time check is brought to you by Technoga